guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, gusto ko lang sana magpasalamat sa inyo. Happy 400 subscribers! So thank you guys sa inyong pagsuporta sa akin at walang sawang pag-subscribe sa aking video, pag-like and pag-share. Sana mas dumami pa tayo guys. I hope na mas mag-grow pa yung channel ko para makatulong din naman ako sa inyo. Okay guys, thank you sa lahat. I love you all, mama. So ayun guys, so for today's video, may tuturo ako sa inyo ang isang kaalaman na baka hindi nyo pa alam tulad ko dati. So itong tuturo ko sa inyo, nag-research naman ako. Ni-research ko siya kasi alam nyo guys, mahirap na yung nagsisimula pa lang tayo sa ating channel. Baka hindi natin alam kung paano ayusin yung YouTube channel. So ngayon guys, marami sa atin na sa simpleng pag-ayos lang ng YouTube channel, YouTube settings, hindi natin alam. So ngayon, ituturo ko sa inyo para meron kayong madagdag na kaalaman. Ako guys, ituturo ko sa inyo to lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang kay YouTube. Baka hindi nyo pa naayos yung YouTube settings nyo, kaya ano pang hinihintay nyo, just keep on watching. YouTube settings ng 2020. So, pwede siya kahit sa iOS, laptop, tablet, o ano pa man yung gamit nyo na gadget. Makinig lang kayo at ituturo ko sa inyo kung paano siya ayusin. Applicable siya guys sa lahat man ng gadget. Pwede nyo siyang itry. Ngayon na rin guys, pagkatapos nyo, syempre pagkatapos nyo panoodin yung video. Sobrang init dito sa amin guys. So, ayun guys, makinig lang kayo at isi-share ko na sa inyo. Syempre guys, bago tayo magsimula, wag niyong kakalimutan na like, share, and subscribe my video para guys mas dumami pa tayo at mas marami pang akong may upload na videos at para may madagdag kayong kaalaman at higit sa lahat mapasaya ko kasi kayo at makatulong ko sa inyo. Okay ba yun guys? So pumunta tayo sa Google or Chrome. Then sa akin Chrome ang gagamitin ko. And then, click natin yung 3 period. Then, hanapin natin ang desktop site. Then, click din natin. Then, hintayin lang natin siya. Kailangan guys, maging ganito yung itsura niya. Then, susum ko siya guys para mas makita nyo. Then, kiklik natin dito sa kabila natin yung profile picture natin sa YouTube. Then, hanapin lang natin dito guys yung YouTube Studio. Then, hintayin lang natin siya mag-loading. Loading siya guys. Kasi mahina yung ating Wi-Fi. And then, susum ko lang ulit. Then, hanapin nyo tong 3 na guhit. And then, hanapin nyo dito guys yung setting. So, ano lang yun, scroll lang kayo kasi nandun siya sa baba. Then, click natin. Then, i-click natin yung ating channel. Then, paliitin natin. Yan. Diba guys, kita nyo na ba? So, nandito, puntahan natin yung basic info. So, ano nga bang ibig sabihin ng basic info or basic information? May nakikita kayo dito na keywords or yung pangalan ko sa YouTube. So, naglagay ako dito ng Meridel LM. So, it means yun yung pangalan ko sa YouTube. So, bakit 3? Pwede naman kayo guys maglagay ng more than 1. So, naglagay ako lang ng 3. So, bakit? If ever kasi na may mag-search ng pangalan ko, 'di ba hindi naman lahat kasi guys lang nagse-search sa YouTube ay sakto or tama yung pangalan na sa search nila. So, minsan nagkakamali. So, kailangan nating bawa Meridel L, ganun. 'Di ba? And then, yun yung purpose ng keywords. Then, bakit merong mga how to remove in 2 weeks, ganyan. So, isa rin itong tinatawag natin yung keywords. Kumbaga sa video, may tag. So, dito naman kay YouTube, meron siyang keywords. Guys, yun yung mga specific na word na kapag nag-research nga tayo ng sabi ko nga ng ibang tao, may chance na lumabas yung ating YouTube
channel. Kahit sino sa inyo, pwede nyong ilagay yung name nyo o yung keywords na name nyo sa YouTube. Para alam nila kung paano ang spelling ng pangalan nyo. Diba, yun nga sabi ko sa inyo, minsan kasi hindi nila alam yung spelling ng pangalan natin, lalo na't kung mahaba. So, ano naman yung ibig sabihin ng country? So, yung country naman guys, click natin kung kung anong country natin. Syempre, nasa Pilipinas tayo. Ayaw nyo mag-click. Bakit ganun? Ulitin natin. Yan, nag-click na loading kasi. So, meron tayo dito. Halimbawa, taga Singapore ka, taga Spain ka, Russia. So, yun. Click natin yung kung taga saan tayong lugar. So, tayo naman guys ay sa Pilipinas. So, yun lang. Pilipinas lang tayo. And then, yung customize channel. Then, check lang natin yun. And, guys, dito naman tayo kay advanced settings. Then, siguraduhin lang natin guys na nabasa natin yung mga info dito para mas maalaman nyo pa kung ano yung ibig sabihin ng mga nakalagay dito. So, babasahin ko lang dito guys ay yung do you want to set your channel as made for kids? So, anong ibig sabihin nun guys? Gusto nyo bang ilagay guys yung channel nyo para sa mga bata? And then, nakalagay dito, regardless of your location, you're legally required to comply within Children's Online Privacy Protection Act or COPPA. So, anong ibig sabihin ng COPPA? Ito yung inaalam ni YouTube sa every uploader kung yung video ba na yan is pwede sa mga bata or ginawa para sa mga bata. Sa ganong way kasi, makikita or ma-filter ni YouTube ang mga video na isoshow lang niya para sa mga bata at yung video na hindi ipapakita sa mga bata. Ganon guys, kahigpit si YouTube. So, napakahigpit niya para sa mga bata kasi ganun natin iniingatan yung mga bata. Ayaw natin sila na makakakita ng masama. Kahit naman saan, diba? Guys, ayaw natin silang mapapalagay sa masama. So, meron tayo dito guys na 3 pamimilian. Itong una, yes, set this channel as made for kids. I always upload content that's made for kids. So, ibig sabihin nun guys, pumapayag kayo na yung channel nyo is ilagay, pwede sa mga bata, ilagay nyo yung channel nyo dun sa mga bata. So, dito naman sa pangalawa, kung saan, dito ko siya nilagay yung aking video. No, set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for kids. So, hindi ako guys nag-upload ng para sa mga bata kasi, hindi naman siguro yung mga bata magme-makeup, hindi naman yung mga bata magpa-prank, 'di ba? Lalo't mga maliliit pa, hindi rin naman sila yung mag-tutorial ng kung ano-ano, 'di ba? Kaya iset na lang natin siya guys sa no para safe tayo. And then yung kahuli-hulihan, I want to review these settings for every video. And then ito naman guys, nakadepende siya sa inyo kung yung video nyo hindi naman ginawa para sa mga bata. Dito tayo sa no, 'di ba? Alangan namang ginawa para sa mga bata, magno-no tayo, 'di ba? Hindi naman. Scroll lang natin siya guys, pababa. Then makikita nyo guys yung subscriber count. So, anong ibig sabihin guys ng subscriber count? Pinapayagan nyo ba guys na makita yung inyong subscriber or pag hindi natin to chinek, kunwari ganan, hindi nila makikita kung ilan yung subscriber mo. So, bakit natin ikakahiya kung ilan yung subscriber natin? So, pinagpaguran natin yon, pinaghirapan natin. Pakita natin kung gaano tayo sinusuportahan ng mga taong walang sawang sumusuporta sa atin guys. So, ipagmalaki natin guys, wag natin ikahiya. So, naka-check sa akin yun guys. And then, dito naman sa advertisement, wag na natin yan lagyan. Then, punta na tayo sa branding. Dito naman guys, makikita nyo dyan sa bandang baba, makikita nyo yung subscriber pictures. So, ayan yung sa akin, subscriber pictures yung nilagay ko. Para guys, lagi nyong always maaalala na mag-subscribe kayo sa video ko kasi kailangan yun guys. And then, ito yung pag na-click nila, madali na silang makakasubscribe. Ito naman sa display time, meron tayong end of video and custom start time and then enter video. So, ibig sabihin nun guys, kapag end of video,
pagkatapos ng video natin, dun lang nila makikita yung watermark na ating nilagay or yung pictures. And then, ito naman sa custom start time, kung gusto nyo naman, mag-set kayo ng oras kung saan nyo gustong lumabas. Kung saan nyo gustong lumabas yung inyong ang tawag dito, watermark. So, dito naman sa enter video, pagka-enter nila, makikita na nila agad yung subscribe video. Ganun lang yun, guys. Dito naman tayo sa features eligibility. Nakalagay dito, guys, yung see how to gain access to the features you're interested in below. So, kailangan lang dapat, guys, naka-enable yung ating default features. Dapat lagi yung nakaganyan, guys, naka-enable. So, kung hindi pa naka-enable yung inyong ganito, guys, kailangan nyong i-connect muna yung contact number nyo sa YouTube account nyo para maging enable din kayo. Next naman, pumunta tayo sa upload. And guys, mapapansin nyo, meron ako ditong pangalan ko. And then sa description, meron ditong nakalagay na please share and subscribe. Like, share, and subscribe, ganyan. Vlog title, yung mga nagawa kong vlog title. Then merong social media account. So, ano nga bang purpose ko kung bakit ko to nilagay? So, malaki yung may itulong nito kasi hindi na natin kailangan paulit-ulitin yung pagta-type. Automatic na, nandun na siya. Pag meron tayo ditong nakalagay, ganun lang yun, guys, kasimple. Naman natin, guys, sayang advanced settings. So, marami ditong nalilito sa license. Meron ditong standard YouTube license or Creative Commons Attribution. Ang ingay ng mga bata. So, dito muna tayo sa Creative Commons. Ibig sabihin yan, pinapayagan mo na kahit sino ang gumamit ng video mo sa YouTube or kahit sino pwedeng gamitin yung video mo na ginawa sa kahit anong platform dito sa Creative Commons. So, dito naman sa YouTube license, sa standard YouTube license, pwede natin i-claim yung video natin na tayo yung gumawa. Kumbaga, na kapag may ibang tao na gumamit ng video natin, pwede natin silang bigyan ng copyright claim or copyright strike. Ako, I always kong nilalagay dito sa standard YouTube license kasi privacy natin yun eh. Tayo yung gumawa, tayo yung nagpagod. So, tayo lang yung pwedeng gumamit ng ating video. So, dito naman tayo, guys, sa category. So, anong ibig sabihin ng category, guys? Kung anong gusto nyo dito, meron ditong film and animation, audios and vehicles, music, pets and animals, sports. Kung halimbawa, guys, yung category nyo para sa mga music, para sa pets, or sa mga hayop, ganun, guys, marami. So, yung sa akin, guys, entertainment, di ko na siya binabago. Yan na yun, guys. Forever ng entertainment yan. Depende pa naman sa inyo yun, guys, kung ano yung ilalagay nyo. Dito naman tayo, guys, sa video language. So, click lang natin. Wala pa sa akin nakalagay. Sorry. Yun, guys, ay dito sa video language, kung ano yung ginamit natin na salita. So, sa atin naman, guys, ay Pilipino kasi Pilipino naman tayo. Hindi naman tayo taga ibang bansa. Then, dito naman sa comments. So, pinapayagan ba natin sila, guys, na mag-comments dun sa ating mga video? So, ako, guys, lagi ko lang siyang chine-check. Kasi nga, gusto kong mabasa yung mga komento nila sa akin. Kung may mali ba ako, tatanggapin ko, guys, kahit ano. Pwede naman yun, guys, basta mag-comment lang kayo sa akin. Tatanggapin ko
kung ano yung gusto nyo sabihin sa akin. Kung gusto nyo akong i-bash, okay lang. Yun tayo eh. Ganun talaga ang buhay. So, dito naman guys, sa caption certification, always lang natin siya guys na none. Nandito naman tayo guys sa permission. Click natin. Ouch. So, dito, kung nag-allow ba kayo ng ibang accounts? Nag-allow ba kayo ng ibang accounts na mag-control ng channel nyo? Sa akin, ako lang yung nagko-control ng YouTube channel ko. Ako na yung editor. Kumbaga, ako na lahat yung gumagawa. Wala na akong kasama pa. Ako na yung owner. Ang madaling salita, ako yung owner ng aking YouTube channel. Bawa guys, may partner kayo. So, yun lang. Mag-allow kayo ng allow nyo lang siya guys. Then, dito naman tayo sa community. Dito naman guys, wala pa ako nakalagay. Gusto ko kasi makita nyo yung kung ano yung ibig sabihin ng community. So, dito guys sa moderation, ito yung mag-a-add kayo ng mga gusto nyong partner sa YouTube na kung halimbawa, yung kumbaga ay pag gumawa ka ng FB page, sila yung admins nyo. Ako wala naman akong ganun, kaya wag na natin siyang lagyan. Sila yung magiging admins nyo. Ito naman sa approve users. Kung may gusto kayo na YouTuber na gusto nyo, kapag nag-comment sila, agad nyong makikita yung comment nila. Halimbawa, nag-comment sila dun sa video nun, yun na halimbawa I like it, ganon, sila agad yung makikita nyo, kumbaga sila yung priority nyo dun sa magko-comment. Ganon yun guys. Sa akin wala ring nakalagay kasi kahit sino na mag-comment, wala ako guys na favoritism, lahat kayo ay gusto ko. So naman dito sa hidden users, ito yung mga gusto mong i-block. Halimbawa, may nag-comment ng masasamang salita, pwede nyo silang i-block. Kumbaga, halimbawa, may nagsabi sa inyo na, ang pangat naman ng video mo, ang sama-sama naman ng sound effect mo, ganun-ganan, yung parang nilalait kayo. Pwede nyo, guys, siyang hidden user. So, ako naman, guys, wala akong pakialam dun kung ganun yung sasabihin nila sa akin kasi tatanggapin ko kung ano yung sasabihin nila. So, wala akong paki kung gusto nilang sabihin ng ganun. Sila yun eh. Yun lang yung trabaho nila, yung bash. Dito naman sa block words. So, dito naman guys, sa block words, dito naman, maaari nating i-block yung mga salita. Halimbawa, minura ka, or pinagsalitan ka ng masasakit. Pwede nyo silang i-block yung salita na yun. Hindi nila mababasa yung mga comment na masasama, hindi mababasa ng iba. So, ako naman, numurahin ba nila ako? Tanggap ko. Tanggapin natin, hayaan natin sila. Wala tayong magagawa kung papatulan natin sila, diba guys? Hayaan nyo sila. So, dito naman guys, sa block links, pwede nyo siyang i-check or hindi. Ako guys, hindi. Kasi, dito guys, pwede kayong mag-live. So, pag handa na kayong mag-live, di-check nyo guys, live nyo. Kung gusto nyo guys. So, dito naman guys, sa default, meron tayo ditong comments on your video. So, nag-a-allow ba tayo na mag-comment nga tayo sa video natin, katulad na rin yung kanina. So, ayan lang yun, ganan-ganan lang. So, pag tapos na natin siya guys, save na natin siya guys. Ayan, naka-save na yun guys. I-check nyo, nandun na yung mga in-edit nyo. So guys, ayun, thank you for watching. I hope naka-subscribe na kayo. Guys, click the notification bell para updated ka sa mga video ko. Thank you guys for watching. I love you all. Goodbye. See you in my next video.